Hi guys, ang pag-usapan natin ngayon is ilan sa mga reactions, yan, sa mga insights na nare-receive natin sa ating YouTube channel. So, yan yung pag-usapan natin today and sana focus kayo dun sa topic natin. So, yan guys, ang pag-usapan nga natin is about sa mga insights. Kasi may mga videos ako, makikita nyo naman sa playlist natin. So, transparent po ako. Kung magkano yung bayad dito sa bahay, magkano yung upa sa bahay, magkano yung energy nyo, magkano yung, yung grocery. So, lahat po yan, tinatakal ko sa mga videos natin. And some of our followers, yung mga supporters natin is may mga nagre-react na bakit parang nakaka-discourage minsan yung mga sinasabi ko sa inyo na parang imbis na maengganyo kayo na pumunta dito is hindi kayo nakakapunta kasi nga dahil sa mga sinasabi ko. So parang nadi-discourage ko kayo. So eto yun guys, i-explain ko lang sa inyo ha. Alam nyo guys, you have all the rights para makinig or kung ayaw nyong makinig is nasa sa inyo din po yun. Pero take it or leave it. Ang sasabihin ko lang sa inyo, wala tayo dun sa part na nasa Disneyland tayo. Wala tayo dun sa part na lahat ng nangyayari sa buhay is maganda. So, ayoko na dumating sa point na pumunta kayo dito sa Czech Republic tapos madi-discourage lang kayo dahil iba yung sinasabi. Halimbawa, lahat ng sinasabi ko is maganda. Malaki ang sahod, malaki yung ganito, malaki yung ganyan. Lahat ng sinasabi ko, for example, lahat ng ma-adapt nyo is andun yung positive side. Okay, sabihin natin na ganun. For example, ganun lahat ng sinasabi ko. Tapos, pagdating nyo dito, magugulat kayo kasi hindi yun yung reality. Una, kagaya sa sahod, sinabi ko, kapag galing kayo ng Pilipinas, normal talaga na bibigyan kayo ng basic, nasa 20 lang. Pero merong iba talaga na nagbibigay silang basic na malaki, nasa 32, ganyan-ganyan. Normal yon na nagbibigay si agency ng ganon. Pero lagi ko naman nilalagyan sa side ng mga vlogs ko na kahit bigyan kayo ng ganitong for example, yung sahod nyo, ganito yung basic na binigay sa inyo, lagi ko kayong ini-encourage na hayaan nyo lang kasi after a year or two, tataas naman yung sahod nyo, mapapantayan nyo yung basic dito sa Czech Republic. And sometimes, kahit ang pinirmahan nyo dyan sa Pilipinas is nasa 20k crowns lang, pagdating nyo dito, biglang magiging 26 siya. Ganon. So, pagdating naman dun sa accommodation natin, totoo po na mahal talaga ang accommodation. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, pwede kayong mag-check via Facebook Marketplace. Puntahan nyo lang. Tapos, ang hanapin nyo doon is parang magtitingin kayo ng apartment or flat near kung saang lugar nyo gusto. For example, near Prague, near Brno. Yan. Doon makikita yung pricing talaga kung magkano ang bahay dito sa Czech Republic. So, guys, pwede rin kayong mag-research ng iba nyong pwedeng i-research. Ayan. Regarding naman dun sa ating visa, so may mga negatives din kasi tayo na nabibigay sa ating visa. So, lilinawin ko lang sa inyo na wala talaga siyang quick na paraan or masasabi ko na mabilisan na process kapag nagpunta ka dito sa Czech Republic. So, sa iba kong mga videos, guys, binanggit ko yan na wala talaga siyang ganon. Bakit? Kasi maghihintay ka pa ng maghihintay ka ng working permit, maghihintay ka ng visa slot, maghihintay ka ng working visa, tapos maghihintay ka pa ng last is yung sa flight mo. 'Di ba? So, ilang beses ka maghihintay bago ka makapunta dito sa Czech Republic. So, wala talaga siyang as in isang buwan lang or 2 buwan nandito ka na agad sa Czech Republic. So, maswerte na po kayo. Sabi ko nga sa inyo, maswerte na kayo kapag nakapunta kayo dito sa Czech Republic ng within 6 months lang. Ibig sabihin,
bago mag 6 months nakapunta na kayo, so maswerte na po kayo kasi suntok yun sa banga. Kumbaga, napaka-rare na mangyari yun. So guys, sa mga followers ko, pasensya na kayo kung hindi ko maibigay sa inyo yung lahat ng positive side. Kasi ayoko rin kasi na mag-expect kayo. When I was here before last 2022, sabi ko nga sa inyo, mataas kasi yung tingin ko dito sa, syempre, pag sinabing Europe kasi iba yung dating dyan sa atin sa Pilipinas. So, mataas talaga yung tingin ko. And then, pagdating ko dito, parang, okay. Parang ganon yung naging reaction ko. So, iba yung naging reaction sa akin kasi syempre, 'di ba, nanggaling nga po ako sa Taiwan, nanggaling ako sa Japan. So, parang nakumpara ko siya. Sabi ko, iba yung dito sa Czech Republic. Pero sabi ko nga sa inyo guys, depende yan sa pag-adapt nyo ng information na kaya kong ibigay. Pwede naman po na hindi nyo i-grab, pwede kayo mag-research ng inyo. Marami naman tayong vloggers, pwede nyo ring pakinggan yung sasabihin nila. And then, pagdating nyo dito, saka nyo na lang malalaman kung sino yung nagsasabi ng totoo, kung ano ba talaga yung totoong realidad dito sa Czech Republic. So, ganun lang, research lang kayo. Kasi, hindi lang naman po ako ang nagbabanggit ng ganyan dito sa Czech Republic. So, marami naman na mga vloggers tayo na alam natin na nagbibigay rin sa inyo ng information dito sa Czech Republic. So, it's not just me. So, pwede kayong makinig sa iba, pwede kayong manood sa iba. Kasi, ang reason naman kaya ako nagbablog ng ganito is para mabigyan kayo ng information. Kasi, syempre, kapag nandiyan ka sa Pilipinas, so wala ka ng information na yan. So, dahil ako yung nandito, pwede bang ilagay ko yung sarili ko na magbigay sa inyo ng information? So, hindi naman siguro big deal yun sa akin. So, parang sa akin, magbibigay lang ako ng information sa inyo. It's up to you kung gagawin nyo siyang discouragement. It's up to you kung hindi nyo siya gagawin discouragement. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman siguro ako magtatagal ng 2 years dito sa Czech Republic. Actually, 2 years pa lang ako ngayon, di ba? Hindi naman ako tatagal dito ng 2 years sa Czech Republic kung hindi rin ako nag-e-enjoy. So, ibig sabihin, dumaan ako sa rough road, dumaan ako sa point na parang na-down ako nung pagdating ko dito sa Czech Republic. But, the time comes, noong nakarating na ako ng mga 1 year, so doon ko na siya naramdaman na okay, I get it. So, parang, andun yung point na meron kayong test sa buhay for the first 6 months hanggang sa 1 year nyo, itetest talaga ang inyong patience dito sa Czech Republic. So, after a year, magiging smooth naman siya and maa-adapt nyo na yung kalakaran dito sa Czech Republic. But, sa akin kasi is parang naging okay na sa akin ang Czech Republic. So, nakita ko kung ano ba yung gusto kong mangyari dito sa akin sa Czech Republic. So, yun nga, maglalabas ako ng video para sa inyo kung ano ba talaga ang kagandahan ng pagpunta nyo dito sa Czech Republic. So, naglabas na ako before ng ganito, pero iha-highlights ko kung ano yung pwede nyong maging reason para magpunta kayo dito sa Czech Republic and para ano ba yun? Para mabigyan ko kayo ng konting insights na talagang dito kayo sa Czech Republic kung ganito yung plan nyo, ganyan. So, yan. Maglalabas ako ng video ng ganyan. So, thank you so much. So, sana may napulot kayo sa insights ko kung bakit nagbibigay ako sa inyo ng mga negative side. So, pasensya na din doon sa iba na hindi ako naiintindihan kung bakit kailangan lahat talaga is dapat may positive at saka may negative. So, hindi naman pwedeng laging positive lang. So, wala tayo sa Disney World na lahat ay positive lang. Anyway, thank you so much, guys.